So welcome guys sa ating live market update for this week. So review muna natin yung previous market, no? Kung ano nangyari sa previous week. Previous market update natin. So unahin natin yung sa gold market, no, dahil nakita natin yung first monthly candle, no, nag-create ng new monthly candle dito, no. Sabi nga natin sa previous market update is mas prefer natin na makita mag-create muna ng high or upper wick. Makita natin nag-create ng upper wick and makita natin yung pullback lower. And sa pullback lower, dun tayo maghanap ng buy position, no, for better buy entry. So makita natin dito sa monthly is nag-drop siya. Kung tingnan natin nung April 1, so dito makita natin yung break below sa 3,100 key level. Sabi nga natin, no, sa group chat natin na possible mag-break below dito sa key level na ito if malakas ang bearish momentum, no. So makita natin nag-break below dito and another break below dito. Then nag-break ulit dito sa 3,057 and makita natin dito sa 3,000 or 2,960 key level, maganda mag-buy entry. So if nasundan mo yung previous market update natin sa gold, no, na prefer natin mag-bearish move muna before mag-buy entry. And makita natin nag-hold siya above dito sa 3,000 and 2,960 key level, no. So, ayun nangyari last week sa gold dahil yan sa recent, no, na trade tension sa tariff, no. Kaya ayun yung main reason kung bakit nag-create ng all-time high last week si gold. So makita natin yung bago all-time high dito sa 3,150 and na-pricey na siya kaya bumaksak. Then makita natin sa Bitcoin, same rin, no. Bumaksak rin ang Bitcoin. Makita natin sa daily time frame, no, analysis natin 4 weeks na to, no. Ilang weeks na natin to naabangan, no, bearish move sa Bitcoin na possible i-retest ang 73k key level na ito. So, makita natin yung bearish move and hindi pa na-top, no. So possible yung scenario na ito is mag-hold above dito sa 75k na possible na continue na yan tumaas. So mas prefer natin mangyari is itap muna ang 73k, no, para makita natin yung retest dito and doon tayo maghanap ng buy opportunity, no, or buy setup. So mas prefer natin mangyari ito, no, i-retest muna ang 73k key level sa Bitcoin. Sa DXY makita natin yung bearish move, no. Yung move nito sa DXY is dahil yan sa tariff. Nagkaroon ng USD bearish sentiment, USD weakness, no. Sinabayan pa ng mga negative data sa economic data sa USD. Makita natin dito nung recent negative yung CPI, NFP negative, jobs data negative, no, PMI mix. Makita natin dito sa trading journal natin is negative yung mga data report sa USD kaya bumaksak, no, sinabayan pa ng tariff. So yung prefer natin mangyari sa USD is sa weekly, kita natin na if hindi mag-hold dito sa key level na ito, possible mag-continue yan, i-retest yung 100.5 key level. And dito naman tayo maghanap ng buy opportunity, no, if mag-hold sa key level na ito. So nasa weekly time frame tayo, ayun yung prefer natin mangyari. Or mag-hold dito sa key level, magkaroon ng bullish momentum, then dito natin makikita yung shift ng market sentiment na magkaroon ulit ng USD, no, bullish sentiment. So ayun yung market update natin sa gold, sa Bitcoin, and sa USD. So if may question kayo guys sa market update, pwede na kayong magtanong. So ulitin lang natin yung nangyari, no.
So sa Bitcoin, gamit yung trading system, makita natin dito sa gold, no? Sa 30 minutes time frame may buy signal, and makita natin na tumaas siya dito. So almost ilang pips to? So, almost 10,000, no? Ayun, galaw. Bitcoin naman, so same pa rin, no? Makita natin may buy signal dito sa lower time frame, sa 15 minutes time frame, sa 30 minutes time frame to, ha. Ang buy signal dito kagabi, and makita natin yung bullish move, no? So yung maganda sa trading system is sa swing low and swing high lang lalabas yung mga buy and sell signal natin. Yung arrow up na to, lalabas lang yan during sa swing low, no? So if nagkaroon ng swing low, dun lalabas yung buy signal, no? Yung arrow up. And dun maganda mag-entry ng buy natin, no? Then combine natin sa mga key level, confirmation natin, no? Automatic yung key level dito. So kung titingnan natin yung key level, price below key level na ito, so maganda mag-buy entry. Makita nga natin dito, ni-reject ng price yung key level dito. So punta tayo sa lower time frame. So makita natin yung rejection dyan. So ayan. So ni-reject ng price to. Then may buy signal. Limits naman may buy signal na rin dito. Makita natin nag-hold above sa key level. So sayang hindi tayo nakapag-trade today. So kung titingnan natin yung trading journal natin, yung previous trades natin, example kahapon, meron tayong trade dito sa gold. So makita natin dito yung mga confirmation kung bakit tayo nag-entry, no? Scalp trade, makita natin dito yung entry natin ito. So makita natin yung entry is ayan, entry natin dito. So price is nag-hold above sa key level na ito, kaya bullish bias tayo. Key level above siya, then makita natin entry natin dito sa lower time frame. Then makita natin yung mga confirmation natin, no? Sa gold. Then dito naman meron tayong entry sa Bitcoin naman, no? Makita natin may buy signal dito. Nakapag-scalp buy tayo, no? So ayun yung example kung paano mag-journal ng trades natin, no? Para pwede natin balikan kung paano tayo nag-trade, ano yung mga bias natin, confirmation, ano yung fundamentals, no? So dito walang fundamentals kahapon, no? So check natin yung economic data report for this week. So makita natin meron tayong so makita natin dito meron tayong bukas, meron tayong CPI sa US, inflation data, initial jobless claims. So ito yung mga key data na kailangan natin abangan. And sa Friday naman meron tayong PPI, no, sa US, and GDP naman sa UK. PPI sa Eurozone, no. So yun yung mga key data, no, na kailangan natin tingnan, no. So always adapt sa market sentiment and fundamentals. So ayan, ulitin lang natin yung market update natin dito. So recap natin sa nangyari sa gold. So 'di ba sabi natin nung start pa lang ng monthly time frame, no? Prefer natin mag-create muna ng upper wick, and dun makita natin yung pullback lower sa gold. Nakita natin pullback lower siya. And dito naman sa pullback na yan, dito maganda maghanap ng buy position, no? Sa lower wick, no? Makita natin nag-form siya ng lower wick dito and umangat. So nag-hold sa key level, no? So take note. So maganda lang mag-entry if malapit sa key level. Example dito, maganda mag-entry dito na sa key level 2960. And dito naman sa 3000.
no? So, paano ba maghanap ng key level, no? Tinuro ko yan sa inyo yung mga students ko, no, kung paano ba mag-plot ng key levels. So, based on historical data, ano yung key level, combination ng supply and demand, no, support resistance, psychological level, no, round number, etc., no. Madaming reason kung paano tayo mag-plot ng key level, no. Makita natin dito para makita natin kung saan yung best entry point, no, swing low, swing high, no, formation ng market structure, kung saan yung best entry ng trade natin. So, ayun lang sa market update natin, no. So, siguro mag-trade tayo sa gold mamaya, no. Makita natin yung bullish move, no. Possible mag-pullback lower yan. Then, ipag pullback lower, dun tayo maghanap ng buy setup, no. Pwede natin i-scalp yung buy trade dito. So, right now, walang magandang trade sa gold, no. So, since scalper ako, so maghihintay tayo ng best opportunity, no, kung saan yung high probability na mag-enter ng buy position. So, as of now, wala pa. So, ayun lang sa market update natin. So, ulitin natin, no. Sa gold, so pinaka main key level natin is dito yung 3,057, no. So, depende dito if mag-hold ba ito or rejection. If hindi mag-hold yung price dito, magkaroon ng rejection, no, na if merong bearish momentum possible, mag-pullback lower pa yan. And if mag-hold above naman sa 3,057, makita natin possible i-retest yung 3,100 key level, no, bukas. Then titingnan natin sa daily, no. So if mag-close to ng bullish, no, malakas yung momentum, possible yan mag-continue and i-retest yung previous all-time high na 3,150. And sa weekly naman, tingnan natin. Makita natin rejection, no. Sa weekly time frame, yung key level na tamaan, na possible mag-continue yan higher, no. So if mag-continue pa yung trade tension, more demand sa gold, no. So recently nagkaroon ng major pullback, no, sa gold. Kung titingnan natin yung market structure, no. So ilang weeks, ilang months na tayo bullish bias, no? Since March pa tayo bullish bias sa gold. Makita natin yung mga trade idea natin. Bullish bias. Then right now, na-anticipate natin yung pullback lower, no? So major pullback to, no? So ito yung mas prefer natin mangyari, na magkaroon ng major pullback for better buy entry sa gold, no? So if swing trader ka, day trader, so pwede ka makahanap ng buy opportunity dito kahapon, no, na mapag-enter ka dyan. Ayun guys, any more question? So tapos na tayo sa market update. So check nyo lang tong broker natin, no. Pwede natin sa trading system, no, gamit natin dito, no. Pwede nyo makuha lang ng libre itong trading system. Basta gagawa lang kayo ng account dito sa TakeMe Deposit, no. Then pwede nyo access yung market update, previous coaching session, no. So ayun lang sa market update natin for this week.